binasag mga kababayan ni mismo na ni Speaker Martin Romualdez yung paninira po ni Senator Bato de la Rosa sa Tingog Party List dahil sa yung project po ng Tingog Party List with DBP at saka yung PhilHealth. Yan o. De la Rosa questions PhilHealth DBP Tingog Agreement. Ako po, mga kababayan, ang reading ko dito sa pag-iingay ni Senator Bato de la Rosa, gusto niya kasing pagtakpan yung mga kinasangkutan nila with Bongo sa kalat. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Na po ni Digong na binulgar mga kababayan ng Congress through the Quadcom na sila po ang nasa sentro ng tinatawag na the biggest criminal enterprise. Kaya siging ingay po ni Bato para hindi mapansin masyado ng ating mga voters kasi re-electionist po siya with Senator Bato. Pero dahil po mga kababayan sa mga kinasangkutan nila ng previous administration, makikita naman po ninyo ang ratings ngayon. Padaos-dos ng padaos-dos ang ratings po ni Bato saka si Bongo. Si Bato nga po hindi na pumapasok sa Magic 12. Si Bongo top-notch sa latest na na survey ng Publicos Asia. Alam naman natin po kung sino yung nasa tagmay-ari ng Publicos Asia. Yung propagandista nilang si Tikya ay Tikya. Si Malo Tikya, wala man maniwala. Maniwala kang top-notcher si Bongo sa senatorial survey. Tapos ang nagpa-survey po si Tikya. Self-serving po. Malinaw mga kababayan na self-serving. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo ang mga kwentong yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Balikan natin mga kababayan yung ating kwento na pag-iingay po ni Senator Bongo na sa reading po natin, sa tingin natin, diversionary tactic nila ng kampo ng mga Duterte kasi for the past several days mga kababayan, sila yung sentro ng mga controversy with the report ng Quadcom na ang sabi mga kababayan, itong mga mag-aamo, si Bongo, si Bato, lalo na po si Digong, sila yung sentro ng criminal enterprise po. Sabi po sabi ni Congressman Acop, Romeo Acop, yan sabi ni Acop po, ladies and gentlemen, the Quadcom has started to uncover a grand criminal enterprise and it would seem that at the center of it is former President Duterte. Napakasakit po nito dahil pawang tayo ay nabudol. Mahirap po ang trabaho natin dito sa Quadcom. Walang gustong bumangga sa isang popular na dating presidente pero kami po tulad niya ay halal ng taong bayan. Yan o. Acop presented key evidence including testimonies from witnesses such as former Police Intelligence Officer Colonel Eduardo Asierto. Asierto alleged that Duterte alongside Senators Bongo and Bato de la Rosa protected illegal drug networks and facilitated massive drug shipments. Kaya pilit na nililihis mga kababayan ni Bato de la Rosa ang issue laban sa kanila. Kaya ang strategy po, binabakbakan po yung Congress. Binabakbakan niya si Speaker Martin. Yung mga pagtulong po ng Speaker at ng Tingog Party List, hindi ninyo mauuto ang ating mga mamamayang Pilipino kasi alam na ng taong bayan. Pero ibigay ko pa rin sa inyo mga kababayan itong mga sinasabi dito sa balita kung saan siyempre papalag si Speaker Martin. Nag-react po yung kampo ni Speaker Martin. Sabi dyan, Speaker's Camp Defense Rural Health Project. Ito yung pilit nilang sinisiraan
A party list associated with Speaker Martin Romualdez continued to defend its involvement in a rural development project with the Development Bank of the Philippines and the Philippine Health Corporation or PhilHealth amid criticisms that it bypassed more suitable agencies like the Department of Health. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Kanyang statement po, sinabi ni Congressman Jude Asidre, Tingog Party List Representative po siya. Ang partisipasyon niya ng Tingog is merely to provide fiscal training, capacity building, and assistance for beneficiaries of its Maalagang Republika Rural Financing Health Development Program. Fiscal training man lang pala at capacity building and assistance yung participation. At anong problema ninyo sa pagtulong? Ang problemahin ninyo, Senator Bato, yung kaso ninyo sa ICC. At itong involvement ninyo sa mga illegal activities during the previous administration, lalo na po yung sa war on drugs, na lumalabas, sabit kayong lahat. Sabi yan ni Akop, wala akong may sabi niyan, na bulgar sa investigation based sa mga witnesses. Yon ang pagkaabalahan po ninyo, kailangang sagutin ninyo sa tamang forum. Pero until today, hindi man po kayo uma-attend despite the invitation sa Quadcom hearing. Yung amo ninyo, si Digong, buti pa yun, pumunta doon. At nagsalita, ayun, nilaglag kayong lahat, pati yung kanyang sarili. Sabi ni Digong, yung the Baudit Squad niya, lahat naman niya yan, leader yan ng the Baudit Squad. Lahat niya sila. Sabi ni Digong, pinamang yung sarili niya mga kababayan. Kaya sabi ng Congress, hindi na niya kailangan. Enough na niya. We have enough of Duterte sa testimony. Ano pa man, inamin na lahat.
Isa niya dyan si Senator Bato. That's squad din yan. Ganon mga kababayan. Ngayon, going back dito sa sa issue ng rural health project na pinag-iinitan ni Bato. Sabi ni Isidre, yung programa niya was not a tingog project, tingog-led project, and that the party list niya would not be handing funds, nor would it have a hand in selecting the beneficiaries. Silos na silos sila po dito sa pagtulong po ng ating administrasyon at lahat ng kaalyado. Binibira nila kasi daw pinopolitika yung ayuda. Sabi ni Isidre, hindi man niya kami nag-handle ng pondo, hindi tulad ng confidential funds ni Inday. Na-envis yung special disbursement officer yung mag-disburse. Ang mga humawak ng pera, ibinigay doon sa isang kernel na hindi man po banded. Damay tuloy mga kababayan si Colonel Latsika. Iniimbestiga na rin ngayon ng Armed Forces. You see? So sabi ni Isidre, ito ang niyang proyekto, launched early this month, hopes to address long-standing gaps in healthcare infrastructure sa mga rural areas. So sa ilalim po ng sabi dito, sa ilalim ng agreement, yung DBP would provide local governments access to its hospital loan program, habang yung PhilHealth will ensure the time reimbursements to these hospitals. So sabi po ni Isidre, ang role niya, ang papelang ng tingog, was merely to assist local governments in navigating the program through advocacy, capacity building, in support. The loan agreements, sabi niya, would strictly be between the local governments at saka yung DBP, following stringent banking policies. Ito kasing tingog, party list, associated dito sa asawa ng ating speaker, si Yeda Romualdez. Kaya po masyadong napag-iinitan. Si Inday po, bukang bibig si Speaker Martin. Tatakbo daw kasi na Pangulo sa 2028. Tagal pa ng 2028. Yun lagi ang nasa isip nila. At iniisip nila, itong mga ayudaan niya, itong mga projects na to, ay dahil sa ambisyon ni Martin na magpresidente. Anong pakinin niyo? Diba? Mabuti nga na itong ating mga leaders po, mga congressmen, itong ating speaker, may mga projects po para sa ating mga kababayan. Magalit kayo pag walang project, tulad ninyo, kagalitan ninyo yung sarili ninyo kasi ang mga project ninyo para lang sa sarili ninyo. Diba? Yung mga beneficiaries ng confidential funds ni Sara, mga chichirya, mga multo. Ito po, makikita ninyo, mga beneficiaries, legit. Kaya kayo galit na galit at nililihis ninyo yung issue. Pinagtatakpan ninyo yung mga kinasangkutan ninyo, mga kahindik-hindik na mga controversies. Tama po? Huwag kami Bato. Hindi ka na makakaulit sa amin.